Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So pag-uusapan natin ngayon mga kapatid, yung dalawang bomber ng China na ipinadala dito sa may Paracel Island sa West Philippine Sea. Ito ba'y pananakot muli, paninindak mga kapatid ng China? Itong kanilang ginawa, pagpapadala ng kanilang dalawang bomber. Dahil kitang-kita sa isang satellite image ng Maxar Technologies, ang dalawang H-6 bomber ng China na nakaparada sa paliparan ng Woody Island sa West Philippine Sea. Loob ng exclusive economic zone natin to mga tol. Ito ba'y paghahanda na rin ng China kung sakasakali mga tol. Gagamitin nila to para bombahin ng West Philippine Sea. Naku po, ito ang ating aalamin. Bigyan natin to ng reaction video mga kapatid. Unang balita natin mula rito sa mata ng Agila, Net25. Again, manonood lang tayo ng balita, magbibigay ng reaction video and commentary sa mga kaganapan o posibleng maganap dito sa West Philippine Sea. Pwede kayong magbigay ng inyong sariling opinion at komento sa comment section sa ibaba. Bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. Base sa isang satellite image na ibinigay ng Maxar Technologies, makikita ang dalawang nakaparadang H-6 bomber planes ng China sa isang paliparan sa Woody Island na parte ng Paracel Island sa West Philippine Sea. Sa loob to ng West Philippine Sea, ibig sabihin mga kapatid, jurisdiction natin to, pasok to sa ating exclusive economic zone. Ito ang pinakabagong patunay sa pag-militarize ng China sa ibang parte ng katubigan, isang bagay na patuloy na pinabubulaanan ng China sa international community. Sinungaling talaga sila. Ganun talaga, pinabubulaanan nila yung mga bagay na sinasabing ginagawa nila. Pero eto yung mga patunay di ba? Eto yung katunayan na nagtatayo na sila ng mga military base o ginawa na talaga nila actually military base itong mga island na to, mga artificial island. Dahil dito ay nagkukumahog na rin ang ibang bansa na gumawa ng sarili nilang istruktura sa naturang katubigan. Kasamang Paracel at Spratly Island sa mga coastal features na pinag-aagawan ng Pilipinas, China at Vietnam sa riyon, patuloy na iginigiit ng China ang kanilang historical claim sa naturang teritoryo sa kabila ng United Nations Convention on the Law of the Sea UNCLOS yun. O UNCLOS at arbitral ruling. Diba? Dalawang international body o international law mga kapatid ang binabaliwala o dinidisrespect ng China. So ituloy natin yung balitang yan dahil ito ibinalita na rin mga kapatid dito sa WIO na. Ito ay International News Agency mga tol. Sabi rito, China has been usurping territory in the South China Sea for several years while it did not face a lot of resistance. Totoo naman mga kapatid dahil sila ay pinakamalaki sa lahat. Walang masyado pumapalag sa kanila. Now, one country is challenging its might. Walang iba mga kapatid kundi ang Pilipinas. The Philippines, yan ang ating panonoorin mga kapatid. Sabi rito, Chinese H-6 bomber spotted on Woody Island. Escalation in South China Sea. Panoorin natin to mula dito sa WION. Tensions in the South China Sea are rising once again with a new show of force by Beijing. Satellite images from Maxar Technologies dating to the 19th of May have been revealed, and the 19th of May. Itong May 19 lang. Presence of two Chinese H-6 bombers on a runway on a Woody Island is seen. Now, China deploys bombers in disputed seas. Ito yung mga pinag-aagawan mga kapatid ng China, syempre kasama na Pilipinas dyan, na actually dapat nga hindi yan pinag-aagawan Hindi na yan dapat disputed dahil nga batay sa UNCLOS, kung irerespeto lang sana na mga tol ng China itong UNCLOS, United Nation Convention on the Law of the Sea, doon na lang batas sa karagatan Kung bibigyan lang sana nila ng respeto
At saka yung arbitral ruling mga tol, which is napawalang bisa yung claim nila doon sa 9-dash line o 10-dash line na tinatawag nila. Kung irerespeto lang sana nila mga tol, wala sana tayong pagtatalunan. Wala sana tayong problema na katulad na nito. Kaso, bukod sa sila ay gumagawa ng mga artificial island nila sa loob mismo ng exclusive economic zone ng Pilipinas na inaangkin nila bilang teritoryo nila. At the same time, minimilitarize na nila mga kapatid. No, yung mga island na yan. Ito yung patunay 'di ba? Nag-deploy sila diyan o nagparada sila ng bomber. Ano ba yung bomber? 'Di ba? Yan ang problema talaga dito sa bansang to o dito sa CCP, sa gobyerno nila. Located in the Paracel archipelago, Woody Island, known as Yongjing Dao in China and Phu Lam Island in Vietnam, is the largest of the Paracel Islands, a strategic outpost in the disrupted waters of the South China Sea. The deployment of these long-range bombers marks the latest move in China's ongoing militarization of the region. In recent years, Beijing... Minimilitarize na nila mga tol Kita mo yung island nila tapos bila ako nakita ito kanina. Bila ako naawa sa kalagayan ng Pilipinas no? Habang ipinapakita itong island nila, etong ginagawa nilang island, biglang ipinakita itong sa atin. Aba, meron tayong sariling outpost sa dagat. Ayan isang... nabubulok na barko na ginawang outpost ng Pilipinas na sa lumipas na maraming panahon, dekada na mga tol, mula noong 1998 or 1999, hindi na na-develop, hindi na naayos mga tol, nabulok na lang dyan etong ating BRP Sierra Madre. Diba? Habang ang mga politiko dito sa Pilipinas, mga kapatid, akala mo kung sinong mga sobrang yaman. Well, mayayaman naman talaga sila namimigay ng pera, 'di ba? Tapos etong ating outpost, eto, nabubulok. Move in China's ongoing militarization of the region. In recent years, Beijing has transformed a string of small uninhabited islands into military outposts complete with airstrips, radar systems, missile installations as well. China has built at least 27 such facilities in all across the sprawling Spratly and Paracel Island Group areas that are also claimed by Vietnam, Taiwan, the Philippines, as well as Malaysia. The Paracels... Marami nagke-claim, oo. Pero isa lang dyan ang nakakasagupa natin, yung masyadong agresibo. Kaya nga sabi rito, China has been usurping territory in the South China Sea for several years, while habang it did not face a lot of resistance, 'di ba? Kasi wala nga masyadong pumapalag sa kanila Sila may pinakamalaking naval forces mga tol sa buong mundo. Napaka-agresibo nila, napaka-bully nila mga tol. At saka marami silang investment diyan sa mga maliliit na bansa na ginagamit nilang panindak mga tol. Now, ngayon, one country, sabing gano'n, is challenging its might. No ba? Ang humahamon sa kanilang lakas, walang iba mga tol kundi ang Pilipinas. Kaya nga bad trip sila sa Pilipinas Are in the Philippines as well as Malaysia. The Paracels are an archipelago of over 130 reefs and coral islands located about 400 kilometers east of Vietnam and roughly 350 kilometers southeast of China's Hainan Island. These waters are not just strategically important, but they are also believed to be rich in natural resources, including oil, gas, and fisheries. Grabe, napakayaman pala niya talaga lugar na yan. Kaya naman, pag-iinteresan talaga ng China yan. Gagamitin talaga nila yung puwersa nila para makuha yan. Saka eto, tingnan nyo mga tol, tamang-tama ipinakita tong mapang to Tingnan nyo naman, ito yung China, napakahiganting bansa. Siya may pinakamalaking bansa, mga tol. Tapos ito, Vietnam to. Yan, itong paganyan, Vietnam. Malaysia, Indonesia, Philippines. Yan. Tingnan mo yung 10-dash line na kiniklaim ng China kung gaano kalaki. Yan yung red line na yan. Yan yung dash line na kiniklaim nila, diba? Napakalaki niyan mga tol. Biruin mo kung titignan mo nga dito mga tol, mali pa yun dito Kasi ang kiniklaim ng China hanggang dito pa Halos kadikit na nga diba? Dun sa may Lingayen. Diba? Malapit na doon, 35 nautical miles mga tol, nandoon na yung barko ng China
Diba? Napakalapit na talaga nila rito sa Pilipinas. Pero biruin mo, no? Etong South China Sea na to. Yan, South China Sea yan. Na dapat ay pinaghahatian nitong mga bansang to. Meron tayong tiga 200 nautical miles exclusive economic zone defined by UNCLOS. Diba? Kumbaga para tayong magkakapatid tapos merong isang pizza, merong isang cake sa ating gitna na meron tayong kanya-kanyang slice, meron tayong kanya-kanyang bahagi. Ang gusto ng China, kanya yan. Kanya yung buong yan. Ganun sila karamot, kaganid. This has triggered a frenzied push by regional powers to secure and develop their own foothold in the disrupted territory. Experts say the latest sighting of bombers on Woody Island is likely intended as a signal to rival claimants and perhaps even to the United States, which regularly conducts freedom of navigation patrols in these contested waters. Diba? Ano to? Inihahanda na nga ba ito ng China para anytime mga kapatid na magkakaroon ng gulo? Kasi nga diba nagkakaroon ngayon ng pagkatapos ng balikatan ng ginagawa ngayong exercises mga tol, tinatawag na kamandag. So kasama natin dyan ng South Korea, Japan, US, mga tol, Pilipinas, UK, diba? So dito mga kapatid, naiinis dyan ng China. Ayaw nga nila kasi na may mga taga-western o taga-ibang bansa na nakikialam mo pumapasok dito. Kasi nga ang gusto nila, Pilipinas lang basta-basta mag-handle, diba? Napakalaki nilang bansa mga kapatid. So kinakayan-kayanan lang nila ang Pilipinas dahil ang Pilipinas, alam mo naman, limited lang ang resources natin. Limited lang yung assets natin. Kahit ngayong ating mga sundalo, alam nila na hindi pa ganun talaga kalakas o kaano yung puwersa natin. Sa mga sundalo, oo, wala tayong problema dyan eh. Magagaling yung mga sundalo natin pero pagdating dun sa assets, kagamitan, malayo pa tayo mga tol. Kaya nga kinakayan-kayanan tayo ng China at ayaw nila kapag meron tayong kasama kasi umuurong ang buntot nila. Pero eto'y signal na ba mga kapatid o eto'y isang babala na ba na huwag kayong ano-ano, napakalapit lang ng bomber namin. Anytime pwede kayong tirahin ito. Ano sa tingin ninyo? Pwede kayong magbigay ng komentaryo sa ibaba mga tol. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.